Hi guys, so for today's activity ay itutuloy po natin ngayon yung ating paglalagay ng net dito sa ating pabahay ng ating mga alaga. So bago pala natin umpisahan yung ating video ngayong araw ay baka pwedeng paki-like naman po itong aming video dahil napapansin ko itong mga bago nating mga ina-upload ay lagi po siyang nare-restrict. So hindi naman po tayo gumagamit ng mga ibang sounds or clips. Siguro dahil mababa po yung kanyang engagement. Kaya kung hindi naman po kawalan sa inyo ay paki-like na rin po itong aming video. At kung hindi pa rin po kayo nakakapag-subscribe ay baka pwedeng paki-subscribe na rin po itong aming maliit na channel. So ayun no, bali ang activity natin ngayon ay maglalagay ulit tayo ng net. Tapos mamaya siguro is makukuha na natin yung ano dito, ipa. So ilalagyan na po natin ng ipa dahil nga sa nag-umpisa na pong maging basa itong ating area dito dahil nga sa mga alaga rin nating mga pato. And bukod doon, may bago pala tayong mga sisiw ngayon dito. So kailangan din natin silang ibaba mamaya. Bali ang gaganda po ng kulay. So hindi ko pa po nabibilang kung ilan po sila. And ayun, kailangan nating ilipat yung isa nating manok dito. So mas maganda kasing mag-alaga ng sisiw dito no sa kabila. So yun yung napansin ko. So eto siguro yung ano ililipat natin, isang inahin na itim, ililipat natin banda rito. And dito po natin papalakihin yung ating mga bagong sisiw. So may butas pala dun no, ngayon ko lang napansin. So na-damage siguro yon, pero gagawa na lang po natin yon ng paraan. And dinala ko rin po dito yung isa nating alagang Muscovy ducks na in order. Pero by this coming January na daw kukunin. Marami pa siguro silang handa kaya hindi pa nila masikasong katayin. And ayun nga, maglalagay po tayo dito ng net palibot hanggang dito siguro sa kulungan na to. Pero lahat po ito no, lalagyan natin ng net hanggang dun sa may unahan. Kaya lang dito na lang muna natin portion by portion muna yung gagawin natin para naman may lipat natin yung ating mga Muscovy ducks. Or baka itong mga ang pakawalan natin, itong mga maliliit. So i-range po natin sila dito para naman maka-exercise sila, lalong-lalo na yung mga gagawin nating breeders. And dito naman sa ating mga breed dito, so hopefully by next year or this January is makakapagpaitlog na rin po tayo dito, lalong-lalo na dito sa ating mga panabong. So ayan, bali tinakpan ko na po siya para yung hangin hindi naman direct na pumasok sa kanila. And yung pailaw po natin is diretso po yan. So solar po yung ginagamit natin dito. Ang kagandaan ng solar po na to is meron siyang switch. Pwede lang natin siyang patayin at saka isindi. Pero yung ginagawa ko dito is open siya 24 hours. Pero hindi ko alam kung nakakaya niya ng 24 hours. Dahil nga sa ganito po yung panahon, medyo ambon ng ambon at makulimlim. So siguro mga alas 2 or alauna ng madaling araw ay namamatay na po yung ating solar. And syempre nandito pa rin yung ating mga alagang Muscovy ducks. And punta lang tayo dito sa likod at titignan po natin yung ating mga tinanim. Dahil nga nakita ko kanina is parang napakaganda na nila. So ayan, kitang-kita nyo naman po yung ating mga Madre de Agua. Magaganda po yung kanilang mga dahon dahil nga sa nakakulong na yung ating mga alaga. Bali hindi na po sila nadi-disturb. Ganon din sa baba no, gumaganda na yung so puntahan natin sa baba para makita nyo rin. Kahit doon po sa baba mula nung kinulong po natin yung ating mga alaga ay nag-umpisa na pong lumago yung kanilang mga dahon. And balak ko pong dagdagan. So hanggat meron tayong itatanim ay magtatanim po tayo ng magtatanim. Para sa susunod na taon ay hindi po tayo mamroblema sa ipapakain ng ating mga alaga. So ayan no, gumaganda na po yung kanilang mga dahon. Hindi po gaya nung una, talagang
hindi po makalabas yung kanilang mga daon dahil kinakain na agad ng ating mga alaga. So hinala ko nandito yung sawa, no, dito banda na siya nagtatago. Siguro may butas siya dyan. Sana makuha natin para ano, hindi tayo mamroblema sa ating mga alaga. And 2 araw na lang pala, no, magbabagong taon na naman. So ibig sabihin sa 1 is 6 months na po tayo. At parang wala pang nangyayari sa ating mga ano dito sa ating bagong area. Sa loob ng 6 months, parang ito lang po yung nagawa natin. So mag-isa lang naman ako laging gumagawa, kaya wala namang problema. And yan po yung kagandahan, no, yung mga galakong manok. Pumupunta na po sila dito mula nung naikulong na po natin yung ating mga ibang alaga. So pumupunta na po sila dito, sila na po yung kumakain sa mga nalalaglag. Kaya ayun, so 4 po yung mga yan, 4 na inahin. Sa ngayon dadalawa lang sila. So ayan sila. Pero magandang indication na po yon na bumabalik-balik na sila dito. At least pag nagawa natin yung net dito, maglalagay ako ng pakain. And huliin ko na lang sila para ano, para ikulong na rin. So sisiw pa lang po yung mga yan, no? Galing pa po yun sa kabila. Nag-ano na po sila, naging wild na sila. Hindi ko sila nahuli noon. Kaya ang nangyari, dyan na lang po sila sa wild na tumira. And ang kagandahan ngayon, mula nung naikulong natin lahat ng ating mga alaga, sila po yung lumalapit-lapit na dito sa ating kubo dahil nga yung mga nalalaglag na patuka, sila na po yung kumakain. And pinapabayaan ko na rin po sila para naman matuto silang bumalik dito sa ating pabahay ng ating mga alaga.